Mga ka-Earths, ito na naman tayo sa panibagong pasabog na eksena na talaga namang pinag-uusapan ngayon ng buong fandom. At syempre, simulan natin sa ating matinding thumbnail na may nakasulat, Mikoy napasayaw habang nag-live. Krista napakanta. Ano pang hahanapin pa? Grabe mga idol, unang tingin pa lang sa larawan na to, ramdam mo na agad yung energy. Hindi ito simpleng live lang, ito yung tipo ng moment na kusang lumalabas ang tunay na saya, yung walang script, walang pilit. At doon pa lang, panalo na agad sa puso ng fans. Unahin natin si Mikoy. Kita natin sa gitna, parang napapasayaw siya habang nakalive. At hindi lang basta sayaw ha, yung tipong hindi mo mapipigilan kasi sobrang gaan ng pakiramdam. Alam mo yung ganitong galaw. Hindi yan ginagawa kung may iniisip kang problema. Ibig sabihin, comfortable siya, masaya siya, at higit sa lahat, may dahilan kung bakit ganun ang aura niya. At doon papasok ang intriga. Ano nga ba ang dahilan ng ngiti at sayaw ni Mikoy? Ngayon, lumipat naman tayo kay Krista. Hawak ang mic, kita mong seryoso pero may halong lamang ang pagkanta niya. Hindi ito yung basta kanta lang, ramdam mo na may pinanggagalingan. Yung tipong bawat linya, may emosyon. At alam naman natin, kapag si Krista ang kumakanta, hindi yan basta performance, may kwento yan. At ngayon, pag pinagsama mo ang dalawang eksena, si Mikoy na napapasayaw, at si Krista na napapakanta, parang may koneksyon. Hindi man direktang ipinapakita, pero bilang fans, ramdam natin yung something na hindi kayang itago ng camera. Dito napapasok yung tanong na bumabagabag sa marami. Nagkataon lang ba ito? O may mas malalim na dahilan kung bakit sabay silang nasa ganitong mood? Kasi kung iisipin mo, hindi naman lagi ganito kasabay ang vibes ng dalawang tao. Pero ngayon, parang iisa ang energy nila. At doon lalong kinikilig ang fans. At hindi lang basta kilig ha, may halong intriga. Dahil habang masaya ang karamihan, may ilan din na nagtataka. May sinisimulan na bang bagong chapter? O ito ba ay patunay na mas lalong tumitibay ang samahan nila? At syempre, hindi mawawala ang usapan tungkol sa likod ng camera. Dahil alam natin sa ganitong setup, may mga taong sumusuporta, sponsors, management, at ang buong team Kalinggap. Kaya posible rin na ang moment na to ay bunga ng maayos na samahan sa likod. Pero kahit anong angle pa ang tingnan mo, isang bagay ang malinaw. Hindi scripted ang saya, hindi napipilit ang kilig. At yon ang dahilan kung bakit huked na huked ang mga fans ngayon. Kaya mga ka-Earths, simula pa lang to. Sa susunod na segment, himayin pa natin ng mas malalim, ano nga ba ang tunay na koneksyon ng mga eksenang ito? At bakit parang may mas malaking pasabog na paparating? Abangan nyo yan. Mga ka-Earths, ngayon himayin naman natin ng mas malalim yung eksena ni Mikoy, dahil hindi talaga ito ordinaryong sayaw lang habang nagla-live. Kung mapapansin nyo, yung galaw niya hindi yung tipong nagpapatawa lang o nagpapasikat. Natural na natural, parang kusa siyang nadala sa moment. At alam natin, sa isang live, lalo na kung maraming nanunood, hindi ka basta kikilos ng ganun kung hindi ka totally comfortable. At dito napapasok ang tanong, saan nanggagaling ang comfort na yan? Kasi kadalasan, ang isang tao nagiging ganyan ka-open kapag may taong nagbibigay sa kanya ng good vibes. Yung tipong kahit hindi mo kasama sa frame, ramdam mo yung presence. At kung iuugnay natin sa nangyayari, hindi ba't kasabay nito ang pag-perform ni Krista? Kaya hindi maiwasan ng fans na mag-isip, si Krista ba ang dahilan kung bakit ganun kasaya si Mikoy? At aminin na natin, hindi ito unang beses na nakita natin si Mikoy na ganito. Pero may kakaiba ngayon, mas expressive siya, mas free, at parang walang iniintinding kahit ano. Ibig sabihin, may nagbago sa energy niya. Ngayon, may isa pang angle dito na dapat nating pag-usapan, ang epekto nito sa fans. Habang pinapanood ng mga supporters ang live, lalo silang kinikilig hindi dahil sa mismong sayaw, kundi sa kung ano ang ipinapahiwatig nito. Kasi minsan, hindi mo kailangan ng sweet words o scripted na eksena para kiligin ang tao. Minsan, sapat na yung simpleng galaw na may kasamang tunay na emosyon. At doon pumapasok yung tinatawag nating silent connection. Walang inaamin, walang diretsyong sinasabi, pero ramdam ng lahat. At syempre, hindi rin mawawala ang intriga. Dahil habang maraming kinikilig, may ilan ding nagtatanong. Baka naman ginagawa lang ito para sa content. O baka may pinapakitang sinyales na hindi pa sinasabi. Pero kung titingnan mo ng mabuti, mahirap ay fake ang ganong klaseng saya.
Lalo na sa live, kung saan wala kang control sa bawat galaw mo. Kung ano ang nararamdaman mo, yun ang lumalabas. Kaya para sa karamihan ng fans, malinaw ang mensahe. May something. At unti-unti itong lumalabas. At isa pa, huwag natin kalimutan, ang ganitong eksena ay hindi lang basta kilig. Ito rin ay nagpapakita ng growth. Ibig sabihin, mas nagiging komportable sila sa isa't isa, mas nagiging open, at mas nagiging natural ang samahan. Kaya naman mas lalong tumitibay ang suporta ng fans. Dahil nakikita nila na hindi lang ito basta tambalan, may tunay na koneksyon na unti-unting nahahayag. Pero teka, kung si Mikoy ay napapasayaw dahil sa saya, paano naman si Krista? Ano ang tunay na ibig sabihin ng pagkanta niya? At may mensahe ba itong nakatago? Yan ang mas lalong magpapakilig at magpapaintriga sa susunod nating segment. Mga ka-Erts, kung kanina hinimay natin ang galaw ni Mikoy, ngayon naman, tutok tayo kay Krista. Dahil aminin na natin, iba ang tama kapag si Krista ang humahawak ng mic. Sa larawan pa lang, makikita mo na agad, hindi lang siya basta kumakanta. May focus, may emosyon, at higit sa lahat, may pinanggagalingan. Yung tipong kahit hindi mo marinig ang actual na boses niya, parang nararamdaman mo na agad yung mensahe ng kanta. At dito na nagsisimula ang kilig, at intriga. Kasi mga idol, kilala natin si Krista. Hindi yan basta-basta kumakanta ng walang dahilan. Madalas, may hugot, may kwento. At kung minsan, may pinaparinggan. Kaya ang tanong ng fans ngayon, para kanino ang kanta ni Krista? Nagkataon lang ba ito, o may gustong iparating? At kung iuugnay natin sa nangyari kay Mikoy, na napapasayaw habang nagla-live, parang nagkakaroon ng koneksyon ang lahat. Habang si Mikoy ay puno ng saya, si Krista naman ay nagpapakita ng emosyon sa pamamagitan ng kanta. Parang dalawang magkaibang ekspresyon, pero iisang pinanggagalingan. At alam nyo kung bakit lalong kinikilig ang fans. Dahil walang diretsyong kumpirmasyon, pero ang daming signs. Yung timing sabay ang moment. Yung energy parehong intense. Yung aura parang may invisible connection. At ito yung mga bagay na hindi mo kayang i-script. Kusang lumalabas. Ngayon, pag-usapan natin yung mas malalim na angle. Kapag ang isang tao kumakanta ng may damdamin, kadalasan may iniisip yan. May inspirasyon. At minsan, may isang tao na dahilan kung bakit mas ramdam ang bawat linya. Kaya hindi maiwasan ng fans na maghinala. Si Mikoy ba ang inspirasyon ni Krista sa moment na to? Heart. At kahit walang sinasabi si Krista, yung expression niya, yung paghawak sa mic, yung focus ng mata, parang may kausap siya na hindi natin nakikita. At dito lalong umiinit ang intriga. May mga nagsasabi, baka coincidence lang, huwag masyadong mag-isip. Pero meron ding nagsasabi, hindi to coincidence, ramdam mo eh. At bilang mga taga-subaybay, doon tayo nadadala. Sa mga maliliit na detalye na unti-unting bumubuo ng mas malaking kwento. At isa pa, huwag nating kalimutan, ang ganitong klaseng performance ay hindi lang para sa content. Ito yung mga moment na nagiging dahilan kung bakit lalong nagiging solid ang fandom. Dahil nakikita nila ang pagiging totoo, ang pagiging natural, at ang unspoken connection. Kaya ngayon, mas lalong nagiging malinaw. Hindi lang ito basta live. Hindi lang ito basta sayaw at kanta. May kwento sa likod, at unti-unti itong nabubunyag. Pero ang tanong, ano ang magiging reaksyon ng fans kapag mas lalo pa itong lumalim? At paano kung may mga mapansin pa silang mas matitinding signs? Yan ang mas lalong iinit sa susunod nating segment. Mga ka-Erts, dito na tayo sa pinakamaingay na parte ng usapan, ang reaksyon ng fans. Dahil aminin na natin, hindi magiging ganito kalakas ang impact ng eksenang ito kung walang mga taong tunay na nakakaramdam at sumusuporta. Pagkatapos ng live na yan, sunod-sunod ang komento. May mga kinilig, may napa, sana all, at meron ding talagang napaisip. Pero isang bagay ang kapansin-pansin, mas marami ang positibo kaysa sa nega. Bakit? Dahil nakita nila yung pagiging totoo. Hindi ito yung tipong pilit na pinapakita para lang sa views. Kita ng fans kung kailan natural ang saya, at yun mismo ang nakita nila kay Mikoy. At kay Krista naman, ramdam nila yung sincerity sa pagkanta. Kaya ang resulta, automatic connection sa audience. May mga comments na ganito ang vibe. Iba talaga pag genuine, nakakakilig kahit walang confirm. Ramdam mo yung closeness nila kahit hindi sila magkatabi. Hindi scripted, kaya mas totoo.
At dito natin makikita kung bakit lalong tumitibay ang suporta dahil sa authenticity. Sa panahon ngayon, sanay na ang viewer sa scripted na content. Kaya kapag may nakita silang ganitong klaseng moment na parang kusang nangyari, mas pinapahalagahan nila. Mas pinaniniwalaan nila. At hindi lang kilig ang nabibigay nito, kundi connection. Ngayon, pag-usapan natin yung mas malalim na epekto. Kapag ang fans ay nakakita ng ganitong klaseng interaction, nagiging invested sila. Hindi lang bilang viewers, kundi bilang parte ng journey. Sinusubaybayan nila bawat galaw, pinapansin nila bawat detalye, at binibigyan nila ng meaning bawat moment. Kaya kahit simpleng sayaw at kanta lang, nagiging malaking issue. Dahil may emosyon na naka-attach. Pero syempre, hindi rin mawawala ang intriga. May ilan na nagsasabi, baka naman sinasadya na para mas pag-usapan. Timing lang ba to para sa engagement? At valid naman yung ganung tanong. Pero ang sagot ng karamihan, kung scripted man, bakit parang hindi pilit? Bakit parang ramdam mo pa rin yung totoo? At doon pumapasok ang tunay na lakas ng tambalan, yung kahit anong duda, natatabunan ng natural na chemistry. At isa pa, huwag nating kalimutan ang epekto nito sa kabuuang image nila. Dahil sa ganitong klaseng exposure, mas nagiging relatable sila. Hindi sila yung unreachable na personalities, kundi yung tipong parang kakilala mo lang na nakikita mong masaya. At yon ang dahilan kung bakit mas lalong damadami ang supporters. Hindi dahil pinilit silang mahalin, kundi dahil kusa silang minahal ng fans. Kaya mga ka-erts, malinaw ang epekto. Mas tumitibay ang fandom. Mas lumalakas ang suporta. At mas nagiging invested ang lahat sa kung ano ang susunod na mangyayari. Pero teka, habang lumalakas ang suporta, may kasunod itong mas malaking tanong. Hanggang saan aabot ang ganitong setup? At may posibilidad ba na may mas malaking revelation na paparating? Yan ang mas lalo nating tutuklasan sa susunod na segment. Mga ka-erts, kung akala nyo hanggang kilig at reactions lang tayo, hindi pa tapos ang usapan. Dahil sa segment na to, papasok na tayo sa mas malalim na tanong. May mas malaki bang nangyayari sa likod ng mga eksenang ito? Kasi kung iisa-isahin natin, hindi lang ito basta coincidence. Una, yung timing. Hindi naman madalas na sabay mong makikita si Mikoy na ganon kasaya habang si Krista naman ay ganon ka-emotional sa pagkanta. Pero nangyari ito, sa iisang moment. Pangalawa, yung energy. Parehong mataas. Parehong ramdam. At higit sa lahat, parang connected kahit hindi sila magkatabi. At pangatlo, yung impact. Hindi lang basta napansin, kundi pinag-usapan, pinag-reactaan, at mas lalong pinaniwalaan ng fans. Kaya ngayon, hindi na nakakapagtaka kung bakit may mga nag-iisip na. May pinapakita na ba silang unti-unti? Ito na ba yung soft launch ng mas malalim na samahan? At dito napapasok ang usapan tungkol sa setup. Hindi natin may kakaila na sa mundo ng content, may mga bagay na pinaplano. May timing, may strategy, may build-up. Pero ang tanong, ito ba ay planado, o kusa lang talagang nangyari? Kasi kung planado man, napakagaling ng execution. Dahil walang bakas ng pilit. Walang awkward. Lahat parang natural na natural. Pero kung hindi naman planado, mas lalo itong nakakakilig. Dahil ibig sabihin, kusang lumalabas ang connection nila. At dito na lalong umiinit ang intriga. May mga fans na nagsasabi. Parang may inaantay silang tamang timing bago umamin. Hindi pa ready, pero papunta na doon. At may iba naman. Enjoyin muna natin kung ano ang meron ngayon, huwag madaliin. At honestly, pareho silang may punto. Dahil minsan, ang pinakamagandang kwento ay yung dahan-daang nabubuo. Hindi minamadali, hindi pinipilit, kusang nagiging totoo habang tumatagal. At isa pa, huwag nating kalimutan ang role ng Team Kalinga at ng mga taong nasa likod. Posible rin na pinapangalagaan nila ang flow ng lahat para hindi masira, para hindi ma-pressure, at para manatiling genuine. Kaya ang nakikita natin ngayon, maaaring simula pa lang ng mas malaking kwento. Hindi pa buo, pero unti-unti nang nahuhubog, at mas lalong pinapaniwalaan ng fans. Kaya mga ka-erts, habang tumatagal, mas nagiging malinaw. Hindi ito simpleng sayaw at kanta lang. Ito ay mga signals na pwedeng humantong sa mas malaking revelation. Pero ang tanong ngayon, paano kung may isang moment na biglang magpapatunay sa lahat ng hinala? Handa ba ang fans sa posibleng mangyari? Yan ang mas lalo pang magpapainit sa susunod nating segment.
Mga ka-Erts, umabot na tayo sa dulo ng ating pagsusuri, pero aminin natin, parang lalo lang tayong bitin sa mga nangyayari ngayon. Mula sa simpleng live, naging usap-usapan. Mula sa simpleng sayaw ni Mikoy, naging tanong. At mula sa simpleng kanta ni Krista, naging damdamin. At habang pinagdudugtong-dugtong natin ang lahat, timing, energy, reactions, isang bagay ang hindi na may kakaila. May koneksyon na nararamdaman ng lahat, kahit walang direktang inaamin. Pero mga idol, dito tayo dapat maging totoo at balanse. Hindi natin kailangang pilitin ang kwento. Hindi natin kailangang magmadali ng sagot. Dahil minsan, ang pinakamagandang bahagi ng isang tambalan ay yung journey, yung unti-unting pagbuo, yung natural na paglalapit, at yung kilig na hindi scripted. Kaya sa lahat ng sumusuporta, ito ang paalala. Suportahan natin sila sa tama. Iwasan ang toxic na pressure. At hayaan natin silang maging totoo sa kung anong meron sila. Dahil kung ano man ang tunay na estado nila ngayon, isa lang ang malinaw. Masaya sila, genuine ang pinapakita nila, at yon ang dahilan kung bakit patuloy silang minamahal. At sa mga bashers o nagdududa, normal lang yan. Parte yan ng pagiging public figures. Pero sa dulo ng araw, ang mas nangingibabaw pa rin ay ang positivity ng mas nakararami. Kaya mga ka-Erts, ito ang tanong na iiwan ko sa inyo. Kung ganito nakalakas ang kilig sa simpleng moment, paano pa kaya kung may mas malinaw na patunay? Handa na ba kayo? O baka naman mas gusto nyo muna itong slow burn na kwento? Ay comment nyo sa baba ang nararamdaman nyo, team kilig ba kayo o team chill lang muna? At kung nag-enjoy kayo sa ating analysis, huwag kalimutang i-like, i-share, at i-follow ang Ka-Erts TV para sa mas marami pang kilig, intriga, at real talk na walang halong filter. Ako si Kuya Ers, nagsasabing, minsan, hindi mo kailangan ng kumpirmasyon para maniwala. Dahil ang puso, marunong makaramdam ng totoo. Hanggang sa susunod na pasabog, mga Ka-Erts.